Binabantay na ng pulisya ang mga grupong nagsusulong na kumalas ang Mindanao sa Pilipinas. May nagkokonsidera na ring magsampa ng kaso laban sa mga nagpapanukala niyan. At yan ang tinutukan ni Jonathan Andal at Chino Gaston. Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Sa gitna ng ganyang pagpapalutang, binabantayan na ng liderato ng pulisya ang mga grupong nagsusulong ng secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Yan ay kahit pa hindi naniniwala ang PNP chief sa ngayon na pagmumulan ito ng gulo dahil wala naman daw kasing malaking grupong sumusuporta dito. Kabilang sa binabantayan ang posibilidad umanong may malabag na mga batas ang mga nagbibitiw ng salita tungkol dito. Yun ang mga tinitingnan natin. Those who are talking about such interest of separating, yun ang may minomonitor natin. There are some provisions of the law that defines yung criminal act relative to this. So bilang pulis, gaya ng palagi kong inuulit, we always uphold the law. Binigyan din naman ng Defense Department na isa sa tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon at ipatutupad yan hindi lang externally o sa usaping panlabas kundi kahit sa internal o panloob na usapin ng bansa. Halos pareho ang posisyon ng Justice Department na kontra raw sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Kontra raw ang secession o paghiwalay sa prinsipyo ng isang demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Kontra rin sa kampanyang kumalas ang Mindanao sa Pilipinas, ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines at ang League of Provinces of the Philippines. Si Camiguin Governor Xavier Romualdo nga kinukonsiderang magsampa ng reklamong sedition laban sa mga kapwa Mindanaoan niyang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Yan ay kung mauwi raw sa gulo ang panawagan nilang ikalas ang Mindanao sa Pilipinas. It's a possibility. Mag-initiate kami. Kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Possible na they could be committing sedition na. Kabilang kasi ang nabanggit nilang tumultuous o magulong paggamit ng puwersa, pananakot o anumang illegal na paraan sa mga nabanggit ng Revised Penal Code sa krimeng sedisyon. Yan ay kung gagamitin yan sa mga sumusunod: pagpigil sa pagpapatupad ng batas o pagdaraos ng eleksyon, pagpigil sa gobyerno o mga opisyalis nito na gampanan ng kanilang tungkulin, pagdulot ng pagkamuhi o paghihiganti sa opisyal ng gobyerno o sa isang pribadong tao o social class, at pagsira sa sinumang tao, munisipalidad, probinsya o gobyerno o sa mga ari-arian nito. Kung mang-uudyok naman na gumawa ng mga yan, inciting to sedition naman ang tawag. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang dating Pangulo. Habang si Alvarez naman sinabing inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at handang harapin ang kahihinatnan ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Ako si Chino Gaston. Nakatuto kami 24 oras.